Wawala kapag sira ang daan, minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang ko talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh, Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mga balita ng impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nagpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ng sadang pagdadon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Maupay nga oras makasangkayan. Ada na kami ka 21 edisyon na nasisuntuan Agenda 8. Hinaot-unta na ada ka mo maupay na kahimtang yan. Ako si Frederick Homeres. Padayon ka mapaso ang panahon, bisan kung opisyal na higing deklara, ang katuran, durot ang pagbaguhan huyuhoy, pinagin hangin habagat. Mano pa man ang panahon, padayon kami din ni Agenda Haotso na magpapadangat king mga balitang maninformasyon. Ako, Steffi Liborios. Tutok permi hamon kada simana nga edisyon ng Agenda Haotso. Dan permi niyo makikita na Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda Haotso ni masusundan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, ng 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Ini hi Jane Sanyanugay, ini an EU. Agenda Haotso, Year 2. Agenda House! Agenda House! RDRRMCA nangandaman ang kapistahan han syudad han Tacloban ngan Ormoc. Aden report ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Dirila ang mga local government units ng Tacloban ngan Ormoc ang nangandaman hati rabot ang kapistahan ng doang syudad. Kundi pati mga ahensya ng gobyerno nga kaapi ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC8. Hapanguna ni RDRRMC8 Chairperson ngan Acting Regional Director Erwin Romel Lamson ang Office of Civil Defense
Defense. Nag-convene ang mga miyembro niya sa Pre-Disaster Risk Assessment o PIDRA meeting din iragin hisgutan ang mga preparasyon ng mga planohan kada ahensya nga nanduha nga LGUs. Agud maipatuman ang kahimiangan nga masiguro ang katalwasan ng publiko hapadahon ang selebrasyon. Inin may tungod ang gilalauman nga pagdamo ang mga devotees nga mga bisita haadlawhan kapiestahan. Gidig-on ni Director Lamson ang importansyahan PEDRA para masiguro ang talwas nga mahimiyang nga pagsaurog ang kapiestahan. These fiestas are not only moments of joy and thanksgiving, but also reminders of our shared heritage, faith, and resilience as one people. Through the PIDRA or Pre-Disaster Risk Assessment, we reaffirm our covenant of unity. Kasumpahini, di dahito na Enero 20, igiisa na ha Blue Alert status ang Emergency Operations Center han RDRRMC-8. Agud mas maging madali ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno ngan mga law enforcement agencies ngan maging madagmit nga pagresponde ngan pagpapasa iton mga reports. Ang Ormoc in magsasaurog han kapiestahan han Hunyo 29 samtang ang Tacloban han Hunyo 30. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon ini ang iyo agenda ha 8. Dole 8 nagdumarahin high impact, high visibility inspection ang mga construction sites ng transport terminal syudad ng Tacloban. Ang detalye nga balita ay gahatag ni Alet Reyes ang PIA later. Kasumpayan direktiba ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang igduso ang talwas nga disente nga kondisyon na pagtrabaho para ang mga Pilipino nga magtatrabaho. Ang Department of Labor and Employment sa Sinirangan Visayas inagdumara in high impact, high visibility inspection ausa nga dako nga gititindog nga istruktura sa syudad ng Tacloban. Ang high impact, high visibility inspection in kaparte ang padayon nga paningkamot ang gobyerno na pagkusgon ang pagsunod han mga balaodnon na occupational safety and health standards, partikular industriya nga establishmento nga hitasan risgo ha panarabahuan sugad construction. Pinangunahan ni Dole 8 Regional Director Dax V. Villaruel ang pag-inspeksyon han gitutukod nga Church of Jesus Christ of Latter-day Saints Temple ha syudad ng Tacloban. Kaupo din iba pa nga mga ahensya tikang ha Occupational Safety and Health Center, Employees Compensation Commission, Regional Tripartite Wage Productivity Board, Bureau of Fire Protection, PhilHealth, Office of the Building Official ng Tacloban City, and Philippine Information Agency Region 8. Durante han pag-inspeksyon, ginases han mga inspektor ang iba-iba nga lugar han konstruksyon han proyekto, pinaagihan mga pag-check han pagkaada ng sakto nga paggamit han personal protective equipment, mga safety signages, mga emergency response measures, mga pasilidad para han kaupayan ng mga trabahador ngan pagsunod han mga regulasyon han panwelduhan ng mga benepisyo han mga trabahante sulod ng construction project. Siyempre, this is to determine compliance with labor standards, occupational safety, and health standards. Ang target talaga dyan ay all, pero ang umpisa is yung mga vertical muna and yung marami silang construction workers kasi and yung mga 50 to 80% na complete ang una, pero later on ubusin naman natin yung mga sites na under construction para ma-check natin lahat. Unsafe na conditions, unsafe na mga pamamaraan, and yung labor standards, yung tamang pasweldo, tamang benefits na binibigay sa mga workers. Ginpahayag paghihapon ni R.D. Villaruel nga magdudumara hira inspeksyon ha mga proyekto nga ginudumarahan gobyerno. Nayuna na dinhi nga nagdumara in high impact, high visibility inspection and Dole ha mga transport establishments sa probinsya ng Southern Leyte ha pagsiguro nga nasusunod ang talwas nga panarabahuan han mga driver nga empleyado halarang ng transportasyon. Tika nga Philippine Information Agency Leyte and Alet Reyes, CNN-EU Agenda ha 8. Inflation rate sa Eastern Samar naghabubo 7.3% bulanan Mayo ang report tigang kan Vigumban at PIA Eastern Samar. Naghinay ang pagsagkaan presyohan mga parapliton ha Eastern Samar yan nga bulan kumparahan naglabay nga bulan tungod kay naghabubo ngadto ka 7.3% ang inflation rate han Mayo 2026 tikang ha 8.2% han April 2026 sumalan pinakabago nga datos han Philippine Statistics Authority o PSA Eastern Samar. Ha press conference han Hunyo 11 ginpahayag ni Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado nga na record ng inflation rate han Mayo mas habubo in 0.9 percentage point kumparahan naglabay nga bulan. Ang pinakaunang na rason
kung kaya ang patilay ang inflation ang may 2026 kumpara ang Abril last month 2026 yung tungod at mas mahinay ng pagtataas ng presyo ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Naghinay liwatan food inflation na probinsya ngadto ha 8.5% han Mayo, tika nga 9.0% han Abril 2026. Base ang datos ng PSA para Eastern Visayas, ikaliman Eastern Samar ha may pinakahitaas nga inflation rate han Mayo 2026 nga may 7.3%. Ng nanguna ang Samar, sinundan han biliran ng Southern Leyte. Haamo gihapon nga press conference ginsiring ni Ted Apura, Rice Program Coordinator han Office of the Provincial Agricultural Services na 62% la ang rice efficiency level ng Eastern Samar. Sanglit padayon nga nagsasarig ang probinsya ha supply tikang haiba nga mga lugar. Dugang pa niya mas dako ang kita ang mga middlemen tikang hagawasan probinsya kay iragin papalit na barato nga presyo ang ani han mga paraguma nga rigin babalidya ini pabalik ka probinsya nga gin proseso na mas mahal nga presyo. Samtang ginsumat ni Gwen Ponferrada, representante ng DTI Eastern Samar, nga padayon nga stable ang presyo ang mga produkto nga sakop han regular price monitoring han ahensya ha probinsya han Eastern Samar. Dugang pa niya naka-generate ang diskwento caravan na ginbuhat han naglabay nga semana hin 114,000 pesos ang cash sales nga nakabulig ha 150 nga mga konsumidor nga makapalit hin mga produkto ha mas barato nga presyo. Samtang nagsaka ngadto nga 74 centavos ang purchasing power of the peso han Mayo, tika nga 73 centavos han Abril. Nga nagpapasabot nga no sa kapiso ha base year nga 2018 may katumbas na la nga 74 centavos hayana nga panahon. Prioritize expenditure income na rin makakaya kanina. So, away kami bulan-bulan nagsusumali tapos pupunta ng mga prices para rin magkaroon ang gihawang sa iyo pa, mag-prioritize sa kunahin dapat nila tatagan yung priority ngayon dapat na nasuot. Para dahil na kunahin nila inang dapat dito na hirapan ito ng mga prices na hirang kakala. Para PIA Eastern Samar, Vito Lintino Kumban, ini aniyo. Agenda, ha-8. City BJMP DepEd nagdudusuhin edukasyon para ha mga preso ha Southern Leyte. Adan detalye kan Bong Pedalino han PIA Southern Leyte. Sa 40 ka mga persons deprived of liberty sulod sa Masin City Jail, 8 kanila ang na-enroll sa alternative learning system. Alang sa school year 2026-2027, pinagi sa mga kawani sa Masin City Schools Division sa Department of Education. Atol sa kapihan sa PIE Southern Leyte pagkaadlang Huwebes, Hunyo 11, sila si Jail Inspector Erlo Alvarez, ang bagong pango sa City Jail ug Jail Officer 3 Alberto Ipis, mibutyag nga sa 8 ka enrollees ang 3 naa sa elementarya, 2 ang naa sa junior high school ug laing 3 naa sa senior high school. Matud ni Ipis nga ang kadaghanon nadugangan karon kaysa niaging tuig nga diha lamay 5 ka enrollees, 3 sa elementary level ug 2 sa junior high school. Among magtanaw ng ilang background kung wala pa sila maka-graduate sa elementary, kung ato sila sa elementary category. Then, if sa high school, wala sila makahuman sa junior high school, anapod sila sa junior high school. Then, kung pasar sila, na may uban doon nga na existing nga pasar sila itong junior high school, manang proceed sila sa senior high school. Dili ingon nga automatic nga umiyong high school sa college na nag-implement mga po junior o senior high school. Sa 5 nga nag-eskwela sa miaging tuig, 4 kanila, 2 ang elementarya ug laing 2 sa junior high school. Ang nakapasal sa ALS Accreditation and Equivalency Test nga gipahigayon Marso 29 karong tuig, kini sumala sa resulta nga gipagawas karon lang Hunyo 3. Silang 4 nga nakapasa nakagawas na sa prisuhan, samtang ang usa nga nakapakyas pagpasal pabilin nga naa gyapon isip border. Gikan sa PIE Southern Leyte, Loloy Salazar, alang sa Agenda Ha-8. Lan internasyonal na pagkilalahan UKY Up Hangkat Balogan. Adan report ni Aaron Putihara, PIA Samar.
Nagpahigayon in orientation and Plan International Pilipinas para media partners, kaupod ang PIA Samar, gan mga representante han Samar Police Provincial Office, idahan ika-11 Hunyo, Hakat Balogan City, base pakilala ang OK Philippine Apps, gan mapakusog ang suporta para hakaupayan han mga kabataan. An OK Philippines app in usa nga libre nga youth-friendly nga mobile application nga nagahatag ng impormasyon mahitungod han menstrual health, reproductive health, kaniba pa nga mga isyu nga may kalabutan sa kabataan. Sumalakan OK Project Coordinator Desiree Barcelon, inhimo ang application tungod kay damo nga kabataan niya na an nakuha ng impormasyon online, kundi hindi rin nga tanan nga era nababasa amo ang eksakto ngan masasarigan. Accurate information po talaga supports well-being and learning. Hindi lang po siya period tracker, but it's also well-being information. Habahin naman han Samar Police Provincial Office, nagsiring hi Police Staff Sergeant Jobel Magdasog, nga ira ig-uupod an OK app, haiba-ibang awareness campaigns, kan community activities, han kapulisan base mas damo nga kabataan an mahibaruhin ni. First, magkakaroon kami ng awareness lecture sa mga all stations na under Samar Police Provincial Office, personnel ng police stations para maikalat or maging aware lahat yung mga adolescent natin sa buong province ng Samar. Hakat Balogan City, padayon na nga gagamit ang OK app, ha mga napili nga eskwelahan, pinagihan mga lesson plan han Department of Education. Samtang, ipapakusog liwat ang koordinasyon ha Department of Health gan mga barangay base mapadali ang pag-access han mga kabataan ha mga serbisyo nga adolescent friendly. Tikang ha PIA Samar, Aaron Putihar, iniyan niyo agenda sa OTSO. Partisipasyon ng gobyerno ng pribado nga sektor, inaaghat ang DNR 8 hapag preserbahan Philippine Eagle. Detalye hindi nga balita, igahatag Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte. Hapag sa linurog han Philippine Environment Month yan nga bulan ng Hunyo, nagkaurusa ang magkaduridilaan nga ahensya han gobyerno ngan pribado nga sektor ha sinarangan Visayas hapag proteher han Philippine Eagle ngan han kagurangan nga era urok yan. Pinaagi han 5 km conservation run, pinpangunahan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang kampanya para mapanalipdan ang Philippine Eagles. Sumalakan DENR Regional Executive Director Arturo Salazar, importante gud kaupay ang pag-edukar sa publiko nga likayanan mga binuhatan nga nakakapahulgahan seguridadhan mga agila, sugadan paghunting, pagdadakop ngan aksidente nga pagpatay. Our role in this generation in terms of conserving the Philippine eagle is very crucial because if we do not responsibly do our part now, we will probably deny the next generation of the opportunity to see and experience the Philippine eagle. It is like we deprive them of their future. We need to collectively address the ongoing threats against this forest factor, primarily driven by human activities such as habitat loss and illegal hunting. Ang nasabi nga inisyatibo in kasunod han Memorandum of Agreement han DENR 8, Philippine National Police ngan Philippine Eagle Foundation nga bago pala nagpirmahay didan bulan han Mayo. Han nasabi nga kasabutan, nagpatapod ang DENR 8 nga manguna hapag aksyon han mga inisyatibo sugadan pagbalik han mga kaangayan ngan talos nga lugar upoy anan han mga agila. Dugang hini, nagpaambit gihapon ang Philippine Eagle Foundation han era hingyap nga mabuhian ang 11 nga mga Philippine Eagle dinhi probinsya Leyte katapos hintulo o 4 ka tuig. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang New Agenda Ka-otso. Gisugdan sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang usa ka bag-ong pahina sa digital nga kalambuan sa biliran, pinagi sa formal nga inaugurasyon sa ilang bag-ong provincial office sa Nabal niadtong Hunyo 11 nga gisabay usab sa pagsaulog sa ikanapulo ka tuig nga anibersaryo sa National ICT Month. Uban sa tema nga isang dekada ang digital konektado sa puso at serbisyo, gipakita sa maong kalihukan ang lig-on nga paningkamot sa nasudnon og lokal nga gamhanan sa pagpalapad sa digital nga serbisyo ug oportunidad alang sa tanang biliranon. Ang bagong opisina sa DICT nga namutang sa Barangay Larasabal sa lungsod sa Nabal, magsilbing sentro sa mga programa sama sa libreng Wi-Fi, digital literacy training, e-governance initiatives ug cybersecurity awareness aron mapaligon ang digital ecosystem sa probinsya. Sa iyang mensahe gipahayag ni Tingog Party List Executive Vice President Alexis Yu, ang koneksyon sa internet di lamang bahin sa teknolohiya kundi usa ka tulay aron matuman ang mga damgo ug mapalambo ang kinabuhi sa katawhan. As we witness the birth of this provincial DICT office, let us remember
that connectivity is more than wires and signals. It is the bridge that connects dreams to reality. Samtang sa mensahe ni Biliran Lone District Representative Gerardo Jeriboy J. Espina Jr. nagibasa ni Hazel D. Martinez, DICT Biliran Provincial Officer, ang pag-abli sa bagong opisina sa DICT Biliran usa ka dakong lakang sa pagkunhod sa digital divide ug paghatag og mas daghang oportunidad sa mga komunidad. Gisigutan usab diha sa mensahe ni Congressman Espina ang mga balaod ug inisyatibo nga nagsuporta sa digital transformation, lakip na ang Trabaho Agad Act, Cybersecurity Act ug Konektadong Pinoy Act ka nagtumong sa mas kasaligan og baratong internet alang sa publiko. Coinciding with the National ICT Month and celebrating Isang Dekadang Digital, konektado sa puso at serbisyo, this facility will serve as the center for a safer, more innovative, and digitally inclusive Biliran. We see that inclusivity is stunningly alive today as we witness this innovation. We are equipping our communities to thrive in the modern global economy. This is the heart of ICT, ensuring that no Biliranan is left behind in the digital age. As your representative, my responsibility in the halls of Congress has always been to remove the everyday barriers that block the progress of Filipino families. This is why I am immensely proud to have co-authored vital legislative measures that directly intertwine with the DICT's mission to build a digitally inclusive and secure nation. Nagpahayag usab og suporta si Governor Rogelio G. Espina pinaagi ni Provincial Board Member Bredo Canihan III, samtang si Mayor Gretchen Estefan Espina pinaagi ni SP Member Affiliate Espina nga nagbasa sa ilang tag sa kamensahe diin nagpahayag sa kamayungdanon sa inklusibong digital transformation ilabi na alang sa kabataan ug mga persons with disabilities. Matud pa ni Mayor Espina ang tinuod nga digital transformation mao ang pag-apil sa tanan ug pagsiguro nga walay mabiyaan. Gipanguluhan ng DICT Assistant Secretary for Planning and Procurement ug OIC Regional Director sa Region 8, Attorney Melvin Carlo Barua uban ni Assistant Regional Director Lovely May De La Cruz ug Provincial Officer Hazel Martinez ang maong kalihukan. Matod ni Barua, ang bagong opisina di lamang usa ka building kundi simbolo sa oportunidad alang sa katawan sa Biliran. Usa-usab kakapihan sa Biliran ang gipahigayon sa maong adlaw diin gisgutan na ang naglaing mga proyekto, programa, serbisyo ug mga plano alang sa dugang kalambuan sa DICT dili lamang sa probinsya apan sa tibok nasod. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, kini si Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. Aton rasada balita yan na. Masilapan nga papelhan LGU sa adoption ng alternative childcare ginpakurkusoghan RACO 8. LGU tabango hulo sa suporta ang husto nga pangandaman han MDRRMC para hin anuman kataradman. Ang detalye hining mga ratsada himbalita masunod na. Ratsada Balita! Padayon naging papakusogan Regional Alternative Childcare Office o RACO sa Sinirangan Visayas, anira pakigusahan mga local government units para masiguro ang epektibo nga implementasyon ng alternative childcare programs ngan mapadukwag ang kaupayan ng mga vulnerable children habugos nga reyon. Sa Malacan, Jose May Sidilio, Officer in Charge ng RACO 8, padayon ng ira koordinasyon ng mga LGUs, pinagihin advokasya ngan pakigpermahin Memorandum of Agreement agud mapadukwag ang mga lokal nga mekanismo para alternative childcare, adoption, ng iba pang mga serbisyo para mga kabataan. Ina-expect po na role, no, of course, is aside doon sa advocacies, ini-strengthen din po natin yung management or case management ng mga adoption and alternative childcare cases. Particularly doon sa handling po mismo ng cases. Kasi based nga po doon sa promotion ng ating program, yung domestic administrative adoption is administrative in nature. Meaning, hindi na po siya nag-undergo ng judicial proceedings. And that calls for the role or the big role ng ating pong mga social worker from the local government units. So yun yung kailangan nilang i-strengthen. Kasama po doon sa function or role ng ating LGU is magkaroon po talaga sila ng main or focus na social worker na magmamanage ng adoption and foster care cases. Akabugusan, may ada na 59 nga mga LGU sa Sinirangan Visayas at may ada formal nga MOA, kaupod ang National Authority for Childcare kundiin ang pinakabago amo ang mga LGU han Santa Fe, Mayorga, Burawen ngan Isabel Halite, Villarreal, Pinabakdaw
ngan Calbiga, Samar, ngan Katarman, Mondragon, ngan San Isidro, Northern Samar. Labot laha adoption and foster care, lakip gihapon hini nga MOA and alternative child care services para mga ginabandona, ginpasibayan, nailo, gin-surrender, ginabuso o exploited nga mga kabataan. Kalsada Balita. Gibuksan sa mga opisyal sa Biliran Chamber of Commerce and Industry o BCCI pinaagi sa pag-blessing sa bagong nakongkretong access road sa Leyte Side Barging Port nitong Hunyo 12. Usa ka proyektong gilauman nga makahatag og mas luwas ug mas epesyenteng agianan alang sa mga truck operators ug mga nagdala sa mga kargamento. Ang one lane nga kongkretong kalsada may gilapdon nga 5 metros, gibag-on nga 8 pulgadas ug gitas-on nga 300 metros. Din kini nagkantidad og 4 milyones ka pesos. Kini gisugdan sa pagpaagi nitong Hunyo 15 din kini nahimo pinaagi sa savings sa barging operation sa BCCI. Ang maong konkretong kalsada paagian lamang sa mga sakyanan nga may gibugaton nga 30 tons paubos ug kadtong may gibugaton nga 30 tons pataas at gyapon mag-agi sa dili pa sementado nga parte sa kalsada sa Leyte Side. Sumala sa BCCI ang maong kalambuan na himong posible pinaagi sa suporta usab sa Biliran Provincial Local Government Unit ug sa ubang mga ahensya nga nagtambayayong aron mapauswag ang infrastruktura sa pantalan. Matod pa sa BCCI ang padayon nga paglihok sa barging operations importante aron siguro ang walay hunong nga pagdala sa mga produkto ug mga kinahanglanong supply nga makatabang sa pagpabiling ubos sa mga presyo sa mga paliton sa probinsya sa Biliran. Kadungan sa paglising sa bagong sementadong kalsada sa Leyte Side ang bag-o nga mini water fire truck nga unang nagamit sa dakong sulog sa Nabal, gigamit sa pagrasyon og tubig sa mga barangay sa Nabal ug gigamit usab sa pagsupply sa panginahanglan nga tubig sa barge. Gipasalamatan usab sa BCCI ang tanang nilang kauban o mga stakeholders nga nagpadayon sa pagsuporta sa ilang mga inisyatibo aron mapadayon ang epesyenteng transportasyon sa mga kargamento tali sa Biliran ug Leyte. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran para sa Ratsada Balita, kini si Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda ha-8. Kalsada Balita. Komitido ang Local Government Unit ng Tabango Haira Disaster Risk Reduction and Management Program. Pinaagian hulos ka suporta nga gipakita hini ha multi-hazard simulation exercises nga ginapihan han ira molupyo agud pa man mapadukwagan emergency response capabilities ngan koordinasyon ng mga stakeholders. Ha pinakaori nga simulation exercises sa gidumara na Americares ha barangay Tugas sa Tabango Leyte gintagan hindoon ni Tabango Mayor Maria Corazon Remandaman nga ining higayon nagsiserbe kumo importante nga plataporma para han pag-assess san kaandam han mga local responders ngan kaandam gihapon han ira mga pasilidad nga ekipahe nga kinahanglan na pagresponde hin mga insidente o anuman nga kalamidad. Kami sa LGU, inuunti-unti namin naturuan ang bawat barangay ng preparation. We are also helping them na ma-equip ng supplies. This last March, nag-distribute kami ng mga hard hats for the student, but of course it's not enough, but at least ginagawa natin aware kahit ang mga kabataan na gusto nating makuha, ma-imbibe nila ang culture ng Japan na kahit maliit na bata marunong kung paano i-manage ang disasters. Siyempre hindi lang naman yan sa material na bagay, pati yung mga sarili natin, di ba? Emotional preparedness. Idinihahanda natin ang ating mga constituents. Our MDRR is very active in doing those things, training, preparation. So, hopefully, hindi naman natin gustong may mangyari para matest natin yung kahandaan natin. But we are doing something na makakatulong just in case may mangyari na disaster. Ang LGU han Tabango inusa han mga munisipyo ha probinsya Leyte nga may adha pagkena nagpapadayon nga programa nga paghag-id ngan pagpakurkusog han local disaster response pinaagi han international organization nga Americares Philippines. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alit Reyes, ini ang EU Agenda ha-8. News and Information Center. Ang News and Information Center, localized peace engagement han gobyerno, padayon ang pag-aghat han nabibilin na CTG members, bumalik na hapiud han balaod. Inisyatibo pang kamoryawan han gobyerno, nakaghatag hin malamrag nga kabubwason han mag-asawa nga anay CTG members sa Samar. Tikang han News and Information Center, aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center.
Sumapi kang ha 8 Infantry Division padayon nga nakahatag kin positibo nga resulta ang localized case engagement ang gobyerno Eastern Visayas samtang damo nga membro han Communist Terrorist Group to CTG na report nga karuyag na bumaya ha armado nga kagiusan nga bumalik kapiudan balaod agud makaupod ang ira pamilya. Kasunudan back o pala nga pag-surrender ni alias Dani anay membro ang CTG nga nag-ooperate ha Samar nga Eastern Samar dako ang nagipapil ha nagpapadayon nga peace engagement initiatives agud maghatan maaktibo nga CTG members nga bayaan ang arbado nga paghigdisog nga lugod o muli ha ira sa tagsa nga mga pamilya. Ginaghat ni alias Dani ang dati niya nga makausa nga pag-inu-inuhon ang kamatuoran na naging pakya sa sira nakadekada nga ira ginpapakigdisugan. Pinaagyan reintegration program han gobyerno an anay maribildi inagkakaadain oportunidad nga otro mabugpos ang ira panginabuhi, otro makaupod ang ira pamilya, makapagpakabuhi mahimyang ngan maging produktibo nga membro han katilingba. Padayon naman ang pag-agha kan 8 Infantry Division han nabibilin pa nga mga membro ang CTG nga susugon ang dalan han kamurayawan ngan diri kawangon ini nga higayon. Pagbalik kapiudan balaod, makaupod ang tagsa nga pamilya ngan makabulig para han maihan na maging hihingya pakamurayawan ngan kauswagan ha Sinirangan Visayas. User Information Center. Samtang pinagigihapon ang inisyatibo pang kamurayawan ng gobyerno na taganin oportunidad para magukuhin murayaw kaupod at ira pamilya ang anay mga rebilde nga mag-asawa nga nagsurrender ha Samar. Ang mag-asawa nga Hera alias Aga nga alias Bigo nga pareho membro han nabungkag nga Sub-Regional Committee Sesame haylarom han Eastern Visayas Regional Party Committee in hadi pala maiha bumaya a armado nga kagiusan para hinmahimya nga pagukoy kaupodan ira anak. Ang ira pagsurrender ay nakin malinampuson pinaagihan burublig nga peace building efforts kaupod ang government forces, local stakeholders, former rebels nga mga membro han pamilya nga nagburublik pag-aga ta ira nga bumaya ang armado nga kagiusan nga makabalik ka ira mga hinigugma. Kapag kaya na ang mag-asawa nga nagsurrender, iniging papailarom hakangayan niya proseso para ma-enroll ha Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP nga Local Social Integration Program han gobyerno. Agod matagan hin assistance nga suporta nga ginhahata ka former rebels nga makabalik pagukoy nga mahimyang ha sosyedad. Ini nga mga programa ay naglalakipan bulig pagpakabuhi, mga paghagkit niyan akses sa iba-iba nga interbensyon ng gobyerno nga nanunuyo mabuligan hira makatindog putro nga maging produktibo ang membrohan komunidad. Nagpasalamat naman ang former rebels sa mga nagbuli ka ira nga susugon ang dalan han kamurayawan. Nanawagan naman Hira alias Aga nga alias Bigo ha ira anay makaupod ha kagiusan nga bumalik ta gihapon na piudan balaod nga naira mga pamilya o pahimulsan ang maprograman gobyerno nga para ha ira. Pikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda ha 8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkarinlaing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tao. Iyo may babatian. Istorya Panlawas. Istorya Panlawas. Masunod na. Maupay nga aldaw at mga tagsubaybay ha agenda ha 8. Karuyag mo ba mahibaro kung ano ang tamang himon kung may nasunog na panit? Ako, hindi ko yabon. Sigurado, damon mga sayop nga pwede mabuhat nga lugod na kadaot imbis makabulig. Tikangan ta, pinaka-importante nga mga hinumduman nga angay buhaton. Ako, Mary Grace Manadong. Kung aksidente nga nasunogan impanit, ini ang mga pamaagi nga imangay buhaton. Patugnawa, pero diri gamit hiniyalo. Angay nga buhaton in patubigan hin matugnaw nga tubig hasulod hin 10 to 20 minutes. Napahunong ini ang pasungan nakakadaot hasulod han panit. Diri naman angay buhaton ang paggamit hin yelo o sobrang kabugnaw nga tubig. Makadaot ini labi pa ha panit.
Ano naman ang diri dapat ibutang? Likaya, mantika, taba, toothpaste, bunay o harina. Ini nakapabiling nga kapaso nga madaling magka-impeksyon. Lugod, gamitan ng pamahid kontra impeksyon o malimpyo nga tela nga diri dumikit. Kung may hubag, ayaw paglatik. Ang hubag nga waray na buka, nagsisilbi nga panalipon. Ayaw pagpel sa pagbukaan sa mad kay mas dali magsunod ang infection kung abrean sa mad. Dapat bumisita ha doktor. Kung dako pahapalad ang nasunog, ngan kung hanawong, kamot, tiil o hadughan, kung nasunog agyan kemikal, kuryente o kalayo, kung may tandahin infection. Labi kasakit, hanana, pula nga guhit o hirana. Ayaw kalimti. Ang tama nga first aid makakatabang hadali nga pagtambal. Iyo pala nahibatean ng pinakaorhi nga impormasyon bahin ng paghirot ha mga sakit. Naghihinaw kami nga kamoin magpabili nga himsugan kan lawas nga makabulig nga pagpadukwagan ating sosyedad. Magpapadayon kami hapaghatag ga iyo hin mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsog nga panlawas ngan paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy. Para happy, pikang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Mary Grace Manado. Nga nako naman, ni Nicole Yabar para Istorya Panlawas. Ini ang iyo agenda haotso. Sumat panahon! Makaka-experiensya hin patsarang nga uuran an iba-iba nga partihan nasod. Partikular na Visayas ngan Mindanao yana nga simana han Nonyo. Ini indurot han easterlies o hangin tika nga sinirangan nga nagdadara hin mahumog ngan mapaso-paso nga hangin. Sumulan pag-asa nga bisan kun umabot na ang panahon han nabagat, medyo mahinay ini nga lugod. Mas inaabat ang easterlies hakadamaan nga partihan min nasod. Ang patsara nga pag-uran o localized thunderstorms ingin baba-bala na may eksperyensyahan hakulop ngadto hagabi kundi magpapadayon nga malagda nga ang panahon darahan El Niño phenomenon. Waray na namomonitor nga bagyo o nabubugos nga maraot nga panahon ang pag-asa. Yan nga simana Hunyo. Ika nga News Bureau and Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Robin Miñano para sumat panahon. Ini ang iyo agenda, Hautso. Editorial! Pangunang sektor nga apektado kung naghinitaas ang presyo ng mga produkto petrolyo, amo ang sektor han transportasyon. Akada dugang nga presyo han diesel ngan gasolina, dili la income han driver ang naibanan kundi pati nagihapon ang kapas nira na magpadayon paghatagin serbisyo ha mga magbiyahe. Dinhi importante nga makita ang gobyerno nan masolusyonan ang ira mga panginahanglan. Ipinagihan tupad tuloy pasada program ang Department of Labor and Employment kaupod at Land Transportation Franchising and Regulatory Board natatagan hin kadagmitan nga bulig ang mga drivers ngan ani ba pa nga mga nagtatrabaho sa sektor han transportasyon nga apektado han paghinitaas san presyo han lana. Ini nga programa dirila simple nga ayuda. Ini in paagi nga magpabilin ang pakabuhi samtang insisiguro nga padayon ang serbisyo han pampubliko na transportasyon. Ang tupad tuloy pasada in kapartihan pitad ang gobyerno haylarom han Executive Order number 110 o ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o kon uplift. Igit papakita dinhi ang hingyap han administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na gumamit hin whole of government approach agud mabaton ang ayat han krisis sa enerhiya habug sa kalibutan ngan aniwa pa nga mga problema ha ekonomiya. Importante ini nga programa mahitungod ginkikilala hini ang papel han mga drivers como panguna nga kabakyang hapaghios han ekonomiya. Kung waray masasarigan nga pampubliko nga transportasyon, maapektuhan ang pagsulod han mga magtatrabaho, mga estudyante, nga iba pa nga mga sumarakay ngadto han ira tagsa-tagsa nga mga destinasyon. Hadagmit nga sumat, kung umundang ang pasada, madidilatar gihapon ang iba pa nga mga buruhaton nga importante hapang inabuhi. Kundi diri dapat magpatapos hin kadagmitan ini nga bulig hapagbaton han problema ha sektor han transportasyon. Kinanglan gihapon ang mas mauro iha na solusyon sugad han pagpapahilawig han alternatibo nga enerhiya, pagparupay han sistema han pampubliko nga transportasyon nganan paghimo hin mas damong oportunidad para pakabuhi han mga magtatrabaho nga apektado han paghinitaas han presyo han mga produkto petrolyo.
Yan na ang tupad tuloy pasada in importante nga pitad agud may banan ang parasaanon han mga drivers. Hapanahon nga waray kasiguraduhan ha presyo han mga produkto petrolyo ang sugad dinhi nga programa in nagahatag hindagmit nga suporta ngan pagpamatuod nga ang gobyerno ay naandam nga sumagubay han sektor nga nagkikinahanglan sugad han transportasyon. Ang pagpadayon hini nga programa ni importante agud masigurado na diri la naamdar ang mga sarakyan na kalsada kundi ang pakabuhi han kada tagsa Pilipino. Para han editorial, ako Herian Arinto, ini ang agenda ha-otso. Iyo pala himbatian ang pinakauring nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ng gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Dawang salamat ang iyo pag-upod haamon ngayon na edisyon. Kami magpapabili nga da sentro han mga balita nga aksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod ngay gayon. Ini ang iyo Agenda House Year 2. Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan.